Okay, kung wala na po sa kanilang dalawa ay gusto kong banggitin sa inyo ngayon. Meron po tayong resource person dito na nagkusa na po siyang magbigay ng kanyang sworn statement sapagkat iniisip po nila yun ang madali na makatulong sa ating pamahalaan sa paghahanap po natin. Your excuse, Rep. Toby. Maalala po ninyo, in the last hearing, this committee floated the idea of giving the contractors particularly an option to take advantage of the state witness protection law sapagkat napakalaki po ng problemang kinakaharap ng bansa natin, particular na po dito sa mga flood control projects na talaga namang nakapagbigay ng alalahanin, hindi lamang alalahanin kundi galit sa ating mamamayan. Meron pong nagkusang loob na gustong magbigay na ng kanilang sworn statement at kinakailangan pong ipresenta natin sila sapagkat ito'y ipinadala nila sa inyong lingkod sa chairman of the House, sa chairman of this Blue Ribbon Committee. May I call on Mrs. Sara Diskaya to please present and read before us your sworn statement. Sorry. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Dante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Joint statement ng namin mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So kami si Pacifico F. Diskaya II and Cesara Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noong 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti namin mag-asawa na
mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat we'll po, make sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Mr. Chair, point Yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila niya so we can para himayin namin yung kanyang sworn affidavit. We'll make sure that all the members will be given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, because we have been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Pakimilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalangan na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan,
Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipili sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPW's Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPW's Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPW's Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPW's Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPW's na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogram funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects.
Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, this sworn statement was notarized by a certain Attorney Reynaldo F. Segubiense, PTR number 246726, January 4, 2024. Hanggang ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025. Mr. Chair. Mr. Pacifico Vizcaya and Cesaria Rowena Vizcaya, meron pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po ba'y pirma ninyo? For the record lang. Yes po, Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy? Every member of this committee. Yes, we will do that. Paseserox po natin ito para lahat po ng miyembro ay bigyan na kita ng kopya kagad. At saka meron akong mga ilang pa rito si Senator Jinggoy. Senator Rapi, isa na lang ang natira kaya pasisirox natin ito. Bigay mo na lang sa kuya mo. Kuya mo naman si Senator Rapi. Ikaw na mag-share na muna kayo. So, sino po ang gustong magtanong habang base po dito sa sinumpang salaysay na ito, sino po yung gustong magtanong sa kanilang dalawa? Mr. Chair. Senator Erwin. Una ko pong tagatanungan dito po kay Ginoong Pacifico Vizcaya. Nabanggit nyo itong mga pangalan po ng mga congressman. Sila po ba mismo? Mukhang dalawa lang po yung binanggit nyo na personal ninyong inabot yung pera. Itong mga napakadaming pangalan na binabot ninyo, paano po ibinibigay yung parte nila, yung komisyon na sinasabi nyo 25%, 30%? Sino po? May tao po ba? May bagman po ba? Kadalasan po, ako po ang nagbibigay o minsan po may inuutusan po ako, nagtatawagan lang po kami para sa hinihingi. Maaari mo po bang ibigay sa amin sa komiting ito ang pangalan ng mga pinag-aabutan ho nyo yung pera kung hindi mismo yung mambabatas ang inaabutan ninyo? Maaari po ba or litrato man lang parang malaman ho natin kung sino pong inaabutan po ninyo ng pera? Kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang kondo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si Diane Tan. At saka yung kasama pa po si Andrew po ang pangalan. May mga contacts number po ako. Sila po ang tagakuha sa office. Pero iba-iba po ito. Iba-iba po itong mga bawat congressman. Iba-iba po yung kumukuha. Tama po ba? Opo, makadalasan po parang mga COS nila or mga pinagkakatiwalaan nilang tagakuha lang po. Opo. For example po, si Kong Roman Romulo naman po. Kadalasan po si Kong Roman Romulo, ang tagakuha po niya si tagakuha niya si Ma'am Engineer Angelita Garucha, empleyado ng DPWH yun. Tapos pinalitan naman po yun ni DE Aristotel noong 2025. District Engineer po siya ng DPWH First Metro. Pare-pareho po ba, Mr. Chair, yung komisyon or whatever you wanna call it, kickback, ang hinihingi po or magkakaiba? Ibang isang mambabatas ganito ang presyo or halos standard po ang hinihingi nila at magkano po ba yan? Isa lang po ang pattern. Basta insertion or ang program po, 25% po lagi. Insertion or ang program, 25% po yun. Opo. Para po kanino raw? Para po daw po lagi ko narinig ang salita nila kay Saldico at saka kay Speaker po, ang narinig kong salita. Alright, Mr. Chair, I have no further questions. Mr. Chair? Mr. Chair. Senator Jinggoy. Mr. Chair. Mr. Curley,
lahat ba itong mga binanggit mong pangalan na karamihan ay mga kongresista? Lahat ito, 25% ang binibigay mo. Kadalasan, opo. Wala bang mismo ang kongresista mismo ang pumunta sa'yo at binigyan mo ng pera? Ano po, kadalasan po, nag-uusap lang po, nag-uutos lang sa COS, pero kadalasan po, ang for example, si Kong Rillo, kadalasan po, binibigay ko po yun pag nagiinuman kami, o di kaya, yung tao po niyang si Bogs Magalong ang pumupunta. Pinipick up. Sino-sino pa dito sa mga nabanggit mo mga pangalan na kongresista na talagang sa kanya mo inabot sa'yo? For example po, kay Kong Madronya na lang. For example, ano po, mismong siya po ang pumunta sa office namin at syempre pagkatapos po noon, tao na lang po niya ang nagdala ng bagay, kotse at saka personal ko rin pong dinoposit yung ano. Sino yung congressman? Kong Madronya po. Madrona o Madrona. Eliandro Yung Madrona. sa Romblon? Romblon po. For example, okay. For example po, ito na lang, si Kong Marcelino Teodoro ng Marikina. Ang tagakuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po nito, pina-mutual terminate po niya yung mga project na napanalunan ko. Dahil, ano po, hindi po ako nagbigay. Kaya ang nangyari po nito, napilitan na lang po akong magbigay para i-award ulit sa panibagong ano po, bidding. Pero na mutual terminate na po yung project. So, nangyari po nito, mataas, siyempre, pero hindi 25%. 18% lang po. Pero po ba kayo resibo, Mr. Chair, na not resibo actually, na corresponding document na naibigay mo na itong komisyon ni ganito, o wala? Wala po resibo kasi hindi naman po sila paperless, paper trail. No paper trail po lahat ng transaction, pero meron po kaming voucher. Ang voucher po namin, ledger po pala, ledger, wait, based on ano po, ano bang sinabi ko sa ano? Dala mo yung ledger mo? Dala mo yung ledger? Hindi po. Binibigay mo? Hindi po. Ledger lang po yun sa office namin. Pero siyempre po, pag pinapirma po namin sila, hindi sila pipirma doon. Kumbaga, para matandaan lang po namin, anong panahon na to at araw na to, nagbigay kami ng ganitong halaga. For our, siyempre, para malaman po na, records lang po namin. Mr. Chair, I move that we subpoena that ledger, Mr. Chair, so that we'll have a copy here in the committee, Mr. Chair. Yes, pwede po kaming- pwede mo bang ipadala sa amin kung ano man ang tawag ninyo, kung ledger, anything that will indicate the payment of the alleged commission to each and every member of Congress, subject of your sworn statement. Ang dala ko lang po dito ay summary lang po ng mga ledgers. For example, Office of Presidential, ano bang ibig sabihin? OPAB, ibig sabihin ng Office of the President Areas Visayas, parang ganun yata ang ibig sabihin ng OPAB. If I may, Mr. Curly, yung record mo ba, nagsimula, anong taon? Actually, 2022 po lahat nag-start itong record po nito. What about before to 2022? Wala ka record? Hindi ka... Hindi po kami nagre-record kasi sumasali lang po kami sa bidding at nagpapadyaryo. So, Mr. Chair, I move that we subpoena duces tecum all the documents or the ledgers that are in possession of Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, I seconded, Mr. Chair. Mr. Diskaya, narinig mo ba yung motion ni Senator Jinggoy? Kailangan ninyong ipadala sa Blue Ribbon lahat ng mga mapagbabasihan nating kung ledger man ang tawag nyo, kung ano man, hindi natin alam ang nomenclature, pero mapagbabasihan na pwedeng matukoy na nagbibigay nga kayo ng komisyon sa mga taong binanggit nyo sa inyong sworn statement. Mr. Chair, ang dala ko lang po ngayon ay summary Hindi po. ngayon, basta kailangan maipadala ninyo lahat ng dokumentong pinagsasaligan ninyo, pinagbabatayan ninyo ng pagbibigay ninyo
nung alleged commissions. Magagawa po ba ninyo yon? Kailan po ninyo gagawin? Asa po, ipapaasa po namin. Sige po, salamat po. Other members who... Senator Rapi, baka meron kang may tatanong ngayon. Sige. One question lang para dito kasi iba sana yung topic ko eh. Tuwing kailan po kayo nagbibigay ng parte nila? Was it before, before the project is accomplished or after the project has been accomplished? Kadalasan po, Mr. Chair, kadalasan pag na po, yung ma-award yung project. Ibig sabihin po, hindi po i-award sa iyo ang project kapag hindi ka po nagbigay. So ibig sabihin advance? Opo, Nag-advance parang kayo? ganun po. Minsan naman po, pag may notice to proceed na, hindi ka nila pakakolektahin, o di ka gagawan ka ng right-of-way project, right-of-way problem. Ibig sabihin, parang mutual termination ang kakarapin mo, right-of-way problem, at saka hindi ka makakolekta kapag hindi ka po yung niloko mo sila. So in other words, pag nakapag-advance ka na, siguradong na makukuha mo na yung project. Sigurado po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Senator Erwin, opo, nagre-request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil natatakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? napakaganda po ng inyong itinanong. Bago ko po kasi nung matanggap ko po itong sworn statement na ito ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice at doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim Boying Rimulya na sa pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo magka-qualify. Ngayon, ang sabi niya, you can tell them that you can, meron silang provisional immunity na hindi naman sila basta-basta uusigin na lang. Preparation na po ito sa pag-apply nila sa ating state witness program. Ganun po yung kanyang kasiguruhan na kanyang sinabi sa akin. Kaya yun po ang aking may tutugon sa inyo ngayon. Mr. Chair? Senator Bato and then Senator Sherwin. Thank you, Mr. Chair. Okay. Una-una, I would like to thank the Diskaya couple for giving everything that they know to this committee. I just would like to advise the Diskaya couple, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sa dami na pagbaba sasakyan ninyo niya, ngayon no? dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabi nyo dito, hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit ninyo, walang interes sa buhay nyo. Mayroong gustong sasakay. Halimbawa, mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo, I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Ngayon, tanungin ko kayo, meron kayong sinabi na isang congressman o ilang congressman ba nagsabi na kaya ganito kalaki ang SOP na hiningi namin sa iyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si Congressman Saldico at saka si Speaker. Alam ba niyo kung ilang porsyento dito napupunta kay Speaker, ilang porsyento napupunta kay Saldico sa 25% na ito? Wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico at kay Speaker. Yun lang po narinig ko yung 25%. Pero wala na po akong idea sa iba. So, ma-presume natin by this committee, you want to make us believe that yung 25%
na binigay mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldico at kay speaker o mayroong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga kausap ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Lalo pag may lasing na po akong kausap na na politiko. Siguruhin mo ito dahil alam mo, Teka muna. this is not a laughing matter. Teka muna. This is not a laughing matter. Teka This muna is a kasi very- baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po sa taas. Sa taas. Kahit hindi sila lasing, ganun ang Yes po, sinasabi. pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmamadali pa kami, halos magkandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At katunayan nga po, yung inutangan na po namin ngayon ay yung bangko po ay bisinara na po. Pero sinasabi nila, kaya ganito kataas, 25%, sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala ka namang kakayahan para suriin mo kung talagang naibigay kay ganon at saka kay ganon yung party niya. Tama? Yes po, Your Honor. Basta kinuha niya lang, kaya ganito kataas sapagkat ipinakikita niya sa'yo na hindi lang para sa kanya o sapagkat meron pa rin siyang bibigyan. Ganon ang Opo, hindi po. napagkakaintindi mo. Ang danilig ko po sa kanila ay kahit sa 25 na yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. So wala pa siya ron. Opo. Solid yun sa taas, hindi yun sa congressman, ha? Yun po ang mga narinig ko madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, wala pa daw sila doon. Wala sila doon. Opo. Kay speaker at kay Saldico lang yung 25? Yun po ang narinig ko lang. Imposible. Are you done, Senator? Meron ka ba pictures? Thank you, Mr. Chair. Thank you, Diskaya. Senator Sherwin. Hindi, one word. Meron ka ba litrato ng mga bagman nila? Pictures o Kadalasan po, CCTV? maingat po sila at ayaw nila. At syempre kami naman po ay ayaw po naming ma-intimidate naman po sila. Opo. Saka ayaw po nila. Kadalasan po, syempre ang pagtatag po, kadalasan sa office o di kaya sa hotel, kinukuha. Pero kaya mo silang i-identify kung sakasakaling dumating sa pagkakataon na yon. Yes po, Your At ang Honor. kumukuha para sa kanila, allegedly, kaya mo silang kilalanin, i-identify, sapagkat kilala mo sila. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, sigurado ako i-deny yan ng mga pinangalanan nyo. No? Sigurado, 100%. Meron ba kayong iba pang mga ebidensya na magpapatunay na sila nga ang tumanggap, sila ang kausap nyo, tulad nga yung CCTV or meron bang mga deposit slip or merong mga any evidence na magpapatunay na itong mga pinangalanan nyo kanina totoo yun? Ledger lang po at saka yung parang voucher po yun. Opo. Pero hindi nila pinirmahan yun. For our records lang po yun. At pangalawa po, ang talagang tunay na pinaka-ebidensya po ay talagang natuloy yung project. Kasi pag hindi ka po nagbigay, mutual terminated o di kaya right of way problem ang kakaharapin mo o di kaya mararanasan mo ang lahat ng hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makakolekta kasi protected po sila ng mga ano po. Pero ang congressman, wala naman silang kinalaman sa implementation ng project. Post-enactment yun eh. So hindi nila pwedeng sabihin may right of way problem ka, meron kang pwede nila i-terminate yung bidding. Ang pwede lang mag-terminate ng bidding ay yung district engineer. Pag tinanggal po nila si district engineer o di ka sa regional director, mamimili na lang po yung director at saka DE. Patanggal ka o sumunod ka sa Hindi pinagagawa ko? nga, ang congressman, hindi naman niya pwedeng pakilaman yung implementation ng project. Regional lang at district engineer. Opo, tama po. So Tama. paano niya papakancel yung project ninyo kung hindi niya kontrolado yung implementation? Ano po, tatawagan lang niya yung DE tsaka RD para singilin po. So ibig sabihin nito mga politiko, may control dito sa RD at DE. Siguro, 100% po. 100% yun. At sa pagkaalam mo, itong DE at RD na may control sila, meron ring kinukuha dito sa mga proyektong nabanggit mo, itong mga proyekto, itong mga politikong nabanggit mo. Itong itong DE at RD. Ano po, I invoke my rights po. Kasi po, Sinabi mo na yung mga politiko, sabihin mo na lahat. Hindi po, I invoke my rights po kasi syempre natatakot din po kami sa aming kaligtasan. Wala pa po kaming protection. At saka po, I invoke my rights kasi po sa
tag doon yung session na, ang tag doon sa session na, executive session ko na lang po siguro kung Pwede yun. gusto niyo kwento ko Mag-request sa ka na inyo. lang ng executive session. Opo, sa mga ganyang klase po ng bagay. So Opo. yun ang tama. Kasi sinabi mo na lahat. Bakit Opo. i-invoke mo pa Kasi yun? ang nilista ko lang po dito, Mr. Chair, is yung 25% lang Kung po. magte-tell all ka, lubusin mo na. Diba? Andiyan na tayo eh. This connection, I think, Mr. Diskaya, Mr. Chairman, just to finish lang, Mr. Chairman. Hindi, kailangan ko lang masabi Ay, ito. sige. Kasi sa Republic Act 6981, Section 4, ito yung batas natin, may kinalaman sa paghingi mo ng proteksyon na maaaring makatulong sa inyo. Sinasabi yung ganito, witness in legislative investigations. In case of legislative investigations na nangyayari nga po ngayon, in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. So kung gusto mo na mangailangan ka ng protection, ang committee ito sa pamagitan ng ang aming kakayahan, irerekomenda natin sa Presidente ng Senado at kapag ito'y kanyang pinirmahan, ay magkakaroon ka ng protection na nilalaman ng batas na ito. So pumapayag ka. Yes po, Mr. Chair. Proceed. Mr. Chairman, may I move to also subpoena the district engineers and regional engineers in connection with the politicos that were mentioned earlier. Dahil alam naman ho natin na mambabatas ho, bawal makialam sa implementation ng project. That's post-enactment, which is unconstitutional. Pero parang lumalabas ho sa kwento ni Mr. Diskaya, may control. Tama po ba? Can you confirm that may control yung politiko doon sa implementation ng project? Yes po, Your Honor. Which is unconstitutional, Mr. Chairman. So maganda marinig na ho natin diretso sa district engineer at sa mga regional engineers itong ginagawa nilang collusion. Parang may collusion eh. Merong sindikato na between the politico and the district engineer and the regional engineer. At the same time, Mr. Chairman, there was a request for executive session. May I also suggest to pursue that executive session without prejudice to informing the public on that information if we find that the public needs to know that information. Kasi ako naniniwala, Mr. Diskaya, sinabi nyo na lahat eh. Tuloy na natin to. Tama. In the name of the truth. Yes. Diba? In the name of justice. Tama. In the name of fighting corruption. Kasi kung itatago natin to, wala ho talagang pupuntahan to. But we will allow you, with the permission of the chairman, may executive session without prejudice. Kung ma-determine namin na kailangan malaman ng publiko, then dapat ulitin natin dito. Upon may advice po ng lawyer ko, sige daw po. Ano yung sige? Ano yung sige? Sige po. No. Pwede po sabihin ngayon dito. Ang tanong ni Senator Gatchalian kung Medyo nahihirap. Sorry po, Mr. Chair. Willing naman po ako na kahit dito na pag-usapan. Pangalanan mo yung mga district engineer, regional engineer na merong kasindikato yung mga politiko. Pinangalanan mo na yung politiko, di tuloy mo na. Mr. dito po, Chair, dito I po. agree with the manifestation of Senator Sherwin. Please do not be selective. Pag binanggit mo na, nagbanggit ka na ng mga kongresista, mga ibang personalidad, banggitin mo na lahat. Nandito ka na eh. meron ka pa bang babanggitin bukod sa mga nabanggit mo na kanina initially na mga opisyalis ng DPWH? Mr. Chair, ito lang po kasi ang mga personal po ko pong mga hindi ko po kayang banggitin yung experience po ng ibang mga contractor po. Dito lang po sa experience, personal knowledge ko lang po. Kasi bigyan mo lang kami ng kopya kung ayaw mo banggitin. Pwede ba? Nandito na sa kanyang sworn statement. Okay. Di ba meron na rin siya sa sworn statement? Nabanggit na yung iba. Sworn Yung mga ibang personalities. Bulusan. Yung mga ibang personalities. Di ba kaya banggitin? Nandito lang po sa loob ng aking sworn statement po lahat. Dito lang yun eh. District Yung mga pangalan. engineer, Nandito rin po. dito na rin, district engineer, regional engineer, yung mga nagsasabuatan para ipiting ka at
I guess lutuin na rin yung project. Ito po, pwede ko pong kung sino po yung mga congressman, sino po ang mga district engineer na nakakasakop doon sa lugar ng congressman po na yun na hindi na isulat dito, pwede ko pong pangalanan. Sandali lang, may binanggit ka kanina rito sa paragraph 22. Halimbawa, si Regional Director Eduarte Virgilio ng Opo. DPWH Region 5. Nandito ba siya? Wala po. Ayun, nandito pala eh. Andyan pala. Pagkatapos nabanggit mo rin si District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan East at Bulacan First District Engineering Office. Nandyan po ba? Nandito din po. O yan. Senator Gatchalian, nandun yung dalawang opisyalis ng DPWH na binanggit niya sa paragraph 22 ng kanyang sworn statement. Oh, paupoy na kaagad dito. Paupoy na kaagad. Oh, Comsec, administer mo na yung oath. Hindi, dito. Dito sa bago. Mr. Diskaya, magkano yung pinakamalaking halagang o commission na binigay mo sa isang personality? Kadalasan po, for example, pangalanan natin si D.E. Henry na lang muna. Hindi, si R.D. na lang muna. Hindi, si D.E. Henry ng Bulacan First. Henry what? Anong apelido? Henry? D.E. Henry Alcantara po. For example, binibigay po namin yung 25%. Opo, para po dun sa kay ano daw po, kay hindi daw. Narinig ko. 25% hindi pa po kasama yung parking. 5 kasi ang parking o pass-through. Meron ka dito sa number 28. May binigyan ka raw 30%. Yun ang malaki. Yun ba pinakamalaking naibigay mo, 30%? Yun naman po kay Kong Roman Romulo po yun. Para kay Kong Roman Romulo, sabi ni D.E. Aris, bali, kaya po naging 30 yun kasi 25% para sa taas at 5%. Sino ro yun nasa taas? Kadalasan po, open secret naman po ito eh. Secret na open. Ano po, ang tinuturo nila madalas si Saldico at saka si Speaker po kadalasan ang sinasabi nila. Opo. Okay. Tapos yung 5% naman po para po kay Congressman Romulo pag insertion. Pag hindi naman po insertion, mabababa ng kapiraso. Yung pinakamalaki, 30% yun na shell out mo. Kasi po kasama na po doon yung insertion. Yung parking fee o pass-through. Kaya naging 30. Yes, I understand. Kaya nga, yun ang pinakamalaki. Kasi yung ordinaryo, 25%. Correct? Opo. Alright. Nandito ni si Mr. Chair, may masingit na ako, Sen. Tanungin ko lang si Curly Diskaya. Mr. Chair, so kung 30%, may 5% parking, 35%, ilan na natitira sa proyekto? Hindi po. Kanina po, kaya pinagsama po yung 30. Kasi isang hingian lang po ang ginawa nung ni D.E. Aris at pinabigay na lang doon sa secretary na si Secretary Ann. So ngayon po, bali kaya naging 30 yun kasi 25% doon para sa taas. Tapos yung 5% doon para kay Kong Roman Romulo as insertion. Yun lang. Parking fee, sorry. fee. Oo. So, Kaya naging, pag pinag-plus mo po yun, naging 30 kasi isang hingian lang 30. ginawa. Wala na kayong nilalagyan pa na iba na binibigyan sa LGU maybe para pirmahan yung mga kung ano man yung kailangan pirmahan para matuloy yung proyekto? Sa LGU, kadalasan wala po. Wala. Wala na, walang pakialam doon. Magkano po ang kinikita nyo naman? Kung binigay nyo 30%, magkano po ang binabawas pa ninyo doon sa, for example, 100 million, 30% po yan, that's about 30 million. So may 70 pa. Magkano po yung, syempre, tatrabahuin nyo, magkano kailangan ang kikitain nyo pa dyan? Kadalasan po ang natitira na lang sa amin, minsan pag minalas-malas, lugi, kung sinuwerte, minsan 2%, 3%. Pag sinuwerte pa, 5%. 5%.
Paano? 2%, 5%? 3 to 5% po, minsan ang natitira na lang. So, Minsan lugi pa. So 70, bawasan mo pa ng 5%, so 65%. Tama po ba? Opo. Ito po ba ang ginagawa niyo yung proyekto? So matatawag natin substandard dahil para kumita kayo, para maibigay ninyo yung komisyon, bawasan ninyo yung bakal, bawasan ninyo yung mga semento para may mayabot lang kayo. Tama po ba? Hindi po, wala pong substandard, tama pa rin. Para sa kasi hindi po siya papasa sa testing ng DPWS pa rin at ganoon din po, hindi po tatanggapin ng Mr. warranty Vizcaya, pa. Hindi po. Hindi ako naniniwala na papasa sa DPWS kay kasabwat na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yon. Hindi po, wala po hindi po namin nakakausap yung COA. Hindi po sila. Yung DPWH, siyempre kasabot nyo na, binigyan nyo na ho eh. May pipikit na lang nila yung mga mata nila. Kaya magiging substandard po talaga yan. I mean, whether you like it or not, para ika nga kumita din ho kayo. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakanda hirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, ika nga, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Kasi noong mga panahon po, nung mga una po, ay magaganda naman po ang kinikita namin. Ngayon lang pong panahon na to na ito ang medyo lumiit po talaga. 25% po ng what? Ng cost ng project. Tama po ba? Ng contract cost. Contract cost. For example, 100 million yung paggawa ng flood control na ito. Example lang po natin, 100 million. So 25 million po ang pupunta doon sa proponent. Opo. 25 billion. So matitira ay 75. Ganun po ba? Opo. Bali, ang pass-through naman or parking fee is 5. Excuse me. Para malinawan natin, dito kasi sa paragraph 18 ng iyong sworn statement, may binabanggit kang 25%. Ngayon, pagka sumulong ka sa, kung hindi ako nagkakamali, number 22 paragraph, o paragraph 22, meron na namang 25%. Kaya doon lang 50 na. Kaninang sinasagot mo si Senator Sherwin, meron kang binabasang note dyan. Pwede mo bang i-plus na lang dito? Kasi hindi natin malaman kung sino-sino pa lahat ang binibigyan mo. Doon pa lang sa 50% na yon ay delikado na talaga yung project mo. Naniniwala ako na dahil binanggit mo nga, kakutsaba mo na yung mga ibang binanggit mong mga tama naman, yung tanong ni Senator Sherwin. Baka naman magsasakripisyo na yung project unless ma-justify mo sa pamamagitan ng presentation. Ilan ba talaga yung napupunta kung kani-kanino para sa ganun makita natin yung net magkano na lang talagang matitira sa project? Meron ka bang calculation dyan para madali tayo? Magkano yung napupunta sa congressman na kagaya na sinasabi mo? Magkano yung napupunta kung kani-kanino? Kasi merong back dyan, merong COA, merong material testing, merong kung sino-sino. Baka naman nilagyan mo na ng porsyento yan, madadali tayo rito. Mr. Chair, okay lang po ba i-flash sa yung sample computation Bigyan ko mo po? muna ako ng kopya pagkatapos i-flash natin para maintindihan ko rin yung presentation mo. Opo. Yung staff, pakitulungan si Mr. Vizcaya para ma-flash natin sa ito, babasahin ko, Meron po silang, for the record, meron po silang binabanggit na assumption as basis to compute the actual costing based on standard experience between 2022 to 2025. ABC, 75 million. Ang winning bid po ay 72 million. 43% po ang SOP. 43% ng winning bid. Broken down into the following. Ito po allegation nila, Speaker Romualdez Saldico, 25%. Congressional pass-through fee, 5%. Buyout fee ng BAC, 6%. DPWH, DENRD, 7%. Yun po yung 43%. Sa mga tweed, yun ang natitira. Aalisin nyo pa yung tax na 7%. Broken down into income tax 2% at withholding
value added 5%. So ang project cost po sa kanilang approximation is between 35 to 38%. Ito na lang ang natitira. Sa makatwid po kung 100 million ang project, Senator Sherwin, ang natitira is between 35 million to 38 million talaga magsasuffer ang project. Ang net profit po nila sa calculation is between 12 to 15%. Ang tanong po kanina, Mr. Diskaya, because this is very important, kung ang cost na lamang po ng project is between 35 to 38%, hindi po ba talaga magsasuffer ang project? Ang importante rito ay katulad nito, flood control. Buhay po ang sinesave, kaya po inaayos natin, sinisinop natin ang ating mga river basins. Ngunit kung ang project, ang panggastos ng project ay matitira na lang 35 to 38%, paano nyo magagaranti na magagawa po natin ang project sang ayon doon sa pagkakadrawing ng DPWH? Mr. Chair, sagutin ko lang po ng detail by detail. Opo. Kadalasan po, Mr. Chair, may warranty bond po kasi yung aming project. At pangalawa po, pag nag-collapse po ito dahil dinaya po namin, mas malulugi pa po kami. Sa napakaliit na natira sa amin na minsan 5%, 3% na nga lang, magko-collapse pa. Kaya ang ginagawa po namin, Mr. Chair, ginagawa po namin ng tama ayon sa plano, ayon sa specs, ayon sa program, ayon sa design. Ang ginagawa po namin ay mga suppliers po, kasi maganda naman po ang pagkakaprograma nila ng presyo. So, for example po, yung seat piles po dyan, Mr. Chair, na nakalagay, sa budget po ng program of works, 14,256 million, pero sa actual po, kaya po naming mabili sa market ng volume ng 6,652 lang kasi maramihan. Okay. Yung concrete naman po, Teka muna, seat pile ang sinasabi mo. ito po mga components po ito ng flood Sinasabi mo control. rito, maganda yung presyo, kaya makakabili ka ng mas mura. Yes po, your... Hindi kaya kagaya ng binabanggit ng gobernador ng Mindoro Oriental, 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawan 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. In-example ko lang yung Mindoro. Baka ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kaysa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang, dinala lang po namin sa mas maraming uri ng project. Thank you, Mr. Chair. Pwede makasingit po. Senator Rapi, Kasi sa pagsasalita niya, para bang siya pang happy dito. Para magkaroon ng kita yung kanyang mga empleyado, magtsatsaga lang sa maliit na kita. Kanina nabanggit mo, lahat ng project ninyo ay okay on the level kasi in-assist ng DPWH after you accomplish that project. Tama? Opo. Ano nangyari dito sa UP Manila Rizal Hall? UP Manila po. Yeah, huwag ka na magmaang-maangan. Yung flood control po yan, Mr. Chair. No. UP Manila Rizal Hall. Yung hall na sa UP na kayo ang nabigyan ng proyekto para ayusin. Yung building na yun. St. Timothy Construction Corporation. Contractors, Pacifico and Sara Diskaya. 30 million noong 2018 ang pinondo para dyan. Hanggang ngayon, di pa matapos-tapos. 2018, ano na ngayon? Mr. Chair, yung ganyan po kasing mga, may mga suspension po yan. May time suspension. Paki-explain. For 7 years, 30 million pinondo rito sa UP Manila, hindi mo patapos-tapos. Sabi mo, lahat ng proyekto niyo on the level, di ba? In-inspect ng DPWH. Siguro you're referring to Constructors Performance Evaluation System. Yan ba yan? Okay. So dumaan kayo sa CPES. So, kung dumaan kayo sa CPES, bakit itong 2018 na project niyo sa UP Manila hanggang ngayon, yung Rizal Hall hindi pa tapos-tapos na binadgetan ng 30 million. So mga estudyante, hindi nagagamit yun. So tumatambi na sa labas. Mr. Chair, yung DPWs po sana ang makakasagot niyan. No, ikaw makakasagot ito. Proyekto mo to eh. Hindi naman sa DPWH binigyan 30 million. Sa iyo binigyan 30 million. O bakit may tulak sa DPWH? May mga time suspension po yan, extension. Then explain to us because this has been for 7 years. And you cannot explain? That's 30 million people's money that was funded for that project. And yet, it hasn't been accomplished as of yet. Don't tell me, hindi mo alam to. Eskwelahan to, iho.
Hindi to basta-basta mga building, eskwelahan to. Mga estudyante ang pinag-usapan natin. Your Honor, ano po, may mga Example. kompleto po sa mga dokumento. I-present po namin yung mga dokumento po next. No, it hasn't been accomplished. May mga kausap kami doon sa eskwelahan. Baka may papuntahin ko dito yung professor. Baka Yung dumay professor ka pa. po doon, ang hindi Hindi, po yung nila mga kami tao. binibigyan ng ano po, Hindi ka binibigyan ng professor ng ano. hindi po nila ina-approve pa po yun na makapagtrabaho. Well, then bakit mo tinanggap yung 30 million since 2018? Hindi kayo inaaprubahan ng professor. Siyempre, yung professor papayag yun. Kapakanan ng eskwelahan yun, kapakanan ng mga estudyante nila yun. Ba't di kayo papayagan ng professor na magtrabaho doon? That's stupidity. Paliwanag mo nga At kung its bakit best. mayroong suspension. Yun ang tinatanong eh. Bakit may suspension? Ano ba nangyari? Yun ang ipaliwanag mo. Hindi po approve sa kanila yung design base sa DPWS po kasi DPWS po talaga ang nagbibigay sa amin ng instruction kung itutuloy o hindi. Kasi ang magkausap po, yung consultant po ng eskwelahan at Hindi, ng ang DPWS tinatanong po. ni Senator Rapi, binayaran ka na eh. Binayaran ka na ba? Yes. Hindi. Bayad na. Kasi ganito yan, Mr. Diskaya, bago kayo gagawa ng proyekto, bago ba aproban yung proyekto, gagawa kayo ng feasibility study, right? And then yung feasibility study na yun, ipapakita nyo doon sa kung sino man yung nag-request ng eskwelahan na para sa proyektong yon. So, ba't di ka aprobahan ng eskwelahan? Ba't di ka pagtatrabahuin kung pinakita nyo sa kanila yung plano nung building na gagawin nyo? Mr. Pinakita nyo o hindi yung plano? Siyempre, bago nyo gagawin yon, kasama yung mga taga-TPWH, kung kinakailangan, tatawagan yung eskwelahan at papakita nyo, pipresenta nyo, ito po yung plano na gagawin namin. Ito yung structure. Ito yung... Government project kasi ito eh, dahil UP Manila. Sino ang gumawa ng project? Sino ang gumawa ng plano? Ang gumawa po ng plano, sumusunod lang po kami kung ano po ang Sino nga? design. Sino DPWS po. Oh, bakit di matapos-tapos? Ah, Sino sa DPWH? ano po, Nandito mga ba? ano po, mga district engineer po ang Anong pangalan? Si Anong pangalan? dati po nung nakaraan panahon pa po ni district engineer. Tapos ngayon po bago na po yung district Hindi ka, engineer. sino ngayon noon? Sino yun noon nasa ngayon? Kasi 2018 hanggang ngayon, 2025 na, hindi pa rin matapos-tapos. And yet, yung 30 million na-release na sa inyo. Opo, bali alam ko po ang mobilization lang po ang naibigay Ganito po ang doon. gawin natin, kasi kahit hindi flood control ito, public works naman ito. Pwede mo bang isubmit sa komite, ipaliwanag mo kung anong nangyari, 2018 project pa pala yan, nabayaran na kayo, bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos at mukhang nagko-complain nga ang mga estudyante. Pwede mo bang isumite sa amin ang report na yan para ma-appreciate po ng ating komite? Yes po, Mr. Chair. Okay. One question. Mr. Chair. Mr. Chair, may isang tanong lang. I received Mr. a note Diskaya. that the DBM secretary needs to be excused. Sayang kasi pasensya na pero yung mga tatanong namin mamaya-maya ng konti kasi meron po kayong partisipasyon. Hanggang anong oras po ba pwede kayo? O sige, anyway, you wanted to be excused now, Madam Secretary. Mr. Chair, one question lang kay Mr. Diskaya. Teka muna, you want to be excused now? Kung pwede, Kahit hanggang alauna po. hanggang alauna. Okay. Thank you. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senator, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike off the record that your Alam mo statement. naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair. So, Senator Bato. Yeah, Mr. and Mrs. Diskaya, dito sa paragraph 10 ng inyong sinumpaang salaysay, sinabi niyo dito, ngunit nung nagsimula ng makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok.
ang pagkakaalam ko yung pagsubok ay these are trials, challenges, kahirapan. Pero dumating ang panibagong pagsubok. Unti-unting nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-alok ng mga proyektong sinasabi nilang pundo ng mga mambabatas. I don't think pagsubok ito. Kung ako ay kontraktor, grasya ito. Grasya, hindi ito pagsubok, grasya. But that's beside the point. Ang gusto ko lang ma-establish dito ay totoo ba talaga na sila ang pumupunta sa iyo para mag-alok o ikaw pumupunta sa kanila humingi ng project? Mr. Chair, ano po, kadalasan Which is which? kadalasan po pag lumalabang kami sa bidding, Oh. lagi po kami talo, disqualified. At kadalasan po, tinatakot pa kami na mabablacklist kami. So, Dahil kung talo nakatatlong ka, disqualification Kung na... talo ka, magsumikap ka, magkakuha ng project, pupunta ka sa kanila. Bakit ang sinabi mo sa affidavit mo is sila ang pupunta sa iyo? Kadalasan po, qualified po kasi ang license namin. Kaya nilalabanan namin. So, kaya misa po, kami na po ang nilalapitan dahil kadalasan po, nilalabanan nga po namin yung mga projects nila. So, Okay, thank you. pinararating nila na Teo, andito yung regional director ng DPWH ng Region 5. Mr. RD ng Region 5. Ikaw ba'y isa sa mga regional directors ng DPWH na pupunta kay Diskaya para mag-alok ng proyekto? Wait. This is in connection with the earlier question of Senator Sherwin na parang nga nangyayari, bawal na nga, unconstitutional na nakikialam yung kung sino-sino pagkatapos na mailagay na sa NEP. Ay binanggit mo yung pangalan na dalawa, Regional Director Eduardo Virgilio at Assistant District Engineer Henry Alcantara. So kailangang malinawan po ito kung sino ang nakikialam sa pag-execute po ng project pagkatapos ito ay mailagay na po sa batas. Continue. RD of DPWH sa Region 5. Mr. Chair, can you answer the question? Yes, sir. Good afternoon po, Mr. Chair. I would like to say that I do not know exactly the exact address or location of the office address of St. Gerald. I never went to that office. And I categorically say that those allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those percentage. So, that's all, sir. But I know Be sure, you are under... Yes. Nakapag-out ka na ba? Yes, Di pa? tapos na, sir. Tapos na. So, dinay mo na tumatanggap ka ng SOP from the Diskayas? Yes, Sa mga project I na doon? deny that, sir. I deny that. And for my memory, I awarded to him last year one project. And that's a road project. And for current year, I think I awarded him one flood control project. That's all, sir. Flood control. Yes, sir. Okay. Si Alcantara. So before that, you want to reply to the statement of the regional director? Kasi nasa paragraph 22, binanggit mo ang kanyang pangalan, unang-una siya. Ang mga porsyentong ito, 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran nila na wala akong kakayahang tanggihan. Binanggit mo si Regional Director Eduardo Virgilio ng DPWH Region 4 o Region 6. Tinatanggi niya. What do you say? Mr. Chair, katunayan nga, nung makalawang araw, bago po yung humihingi ako ng tulong sa kanya kasi na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC. Sabi ko na,
baka pwede pong makautang at makahingi ng tulong. So ngayon po, ang nangyari po nito, mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee, kulang pa nga. Opo. Kailan nangyari ito? Nung makalawa lang po, yung engineer, yung driver po niya ang nagsauli. No, 3 days ago. 3 days ago. Tapos yung pangalawa na sumunod, yung parking fee naman ang isinauli. Mr. Chair, Totoo ba, Mr. Chair? Pasagutin natin si RD kung totoo. Ano, sinauli mo? Pindutin mo, pindutin. Sagutin mo kung totoo ba na sinauli mo yung 25% na SOP na binigay sa'yo. No, I did not return any money to him. So it's your word against their word. Yes, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Kapag napatunayan namin ito, we can cite you in contempt. Yes, sir. Ah? So ano? Bali yung driver po niya ang inutusan niya. Tapos... Sinong driver niya? Anong pangalan? Ano po, bali si ano yun? Okay lang, Mr. Chair. Yeah, Silipin ko sa phone ko. We did the truth. Hindi tayo dito Anong pangalan ng driver mo? Arde. Bago siya magsabi, anong pangalan ng Arde mo? Siya na muna, para... Ang pangalan po niya na alam ko lang ay June, tao ni R.D. Virgilio Eduarte. Tapos kinuha naman po ng aking engineer yun, nagkita sila. Kasi natatakot na siyang ibalik sa akin sa office yung pera. Kaya nagkita lang po sila sa isang lugar, parking yata yun, sa parking. Ano, Arde? My driver is the name is James po. James. James. Sige, James Jr. Sige, kayong pagbalik, kalimutan natin. Doon tayo sa pagbigay. Pagbigay, sino nagbigay ng 25% sa kanya? Yung driver po niya, inutusan niya. Hindi, pagbigay. Hindi yung pagbalik. Sinauli mo ang 25%, di ba? Siya po ang nagsauli ng sa akin, pera. Sinauli niya sa'yo. Opo, binalik so, niya. ngayon, dinay niya. Ngayon, dito tayo mag-concentrate sa pagbigay mo. Nung binigay ko po, nagtatawagan lang po kami, tapos pumupunta po sa office namin yung driver niya para kunin yung pera. Anong pangalan ng driver niya? June lang po, hindi ko kilala yung pero sa akin po yung contact number ng tao niya. June ang pangalan. So, wala kang isa sa uli kung wala siyang binigay. Di ba? So, ibig mo magsabihin na wala siyang binigay sa'yo? How much is 25% of that particular project? Kung 150 million po yun, di 25% po nun. Mahina lang po ako sa computation. Wala akong... 25%, 25 million plus... 27. Oh, Parang ganun po. Oh, Parang 30, around 30. Opo, mga naglalaro po sa ganyan. so you are denying na wala kang natanggap sa kanya? Kaya wala kang sinauli? But he just admitted na may sinole. Ha? Kala ko may admission na sinole. Wala rin. Hindi siya Anyway, Mr. Chair, we will... Mr. Diskaya, alam mo yung cellphone number ni Regional Director? Okay na po, basahin ko. Hindi, alam mo. Ay, opo. So kapag kung totoo ang sinasabi mo na nagbibigay ka nga ng ganitong komisyon, tinatawagan mo siya kung natanggap o hindi. Yes po, Your Honor. Ano yung ano ang CP number niya? Okay lang, basahin ko po. Kasi kahit cellphone ko, hindi ko kabisado eh. Hindi, wag na kasi hindi natin pwedeng yun eh. Pero alam mo yung number niya. Opo. Mamaya ay pwedeng makita ng staff namin na talagang siya nga number niya yan. Opo. Thank you. May mga text messages ba kayo, Mr. Chair, ni engineer? Ano na po, May Viber lang. exchange of, may messages kayo sa Viber. Meron po, pero syempre nag-disappear po yun eh. Ano nga mga messages doon sa Viber? Ano mga sinasabi? Pero kadalasan po, Mr. Chair, is ano lang po, tawagan talaga. Tawagan. So kung tawagan, wala tayong problema, Mr. Diskaya, kasi yung mga phone logs ng mga calls mo, pagitan mo at saka kung sino pa, dito ay kay Director, Regional Director. Mr. Chair? Mako-coordinate natin dyan sa telco at saka yung NTC. Makukuha po natin yung record, masasabi na po natin yan. Anyway, yan po yung mapapatunayan natin sa tamang panahon. Yes, Senator. Mr. Chair and Senator Bato,
kung alam natin kung saan yung parking, baka may CCTV rin. So lang ang nakakalam sa binyo, ikaw, di ba? Saan ba diniliver yung pera? Alam ko po sa parking yata po namin. Papacheck ko po. Pa-check mo. Yung pagbalik, pag sa uli. Opo. Yung pagbigay. Opo, parang doon yata sa parking The same- namin. Sa the isang, same venue. Sa isang yard namin. I-check ninyo. I-check ninyo. Mr. Chair, since pinag-uusapan na po natin, Before that, Senator, kasi nabanggit niya rin baka gusto nating unahin muna si District Engineer Henry Alcantara, nandiyan na rin po. Dalawa lang naman ang binanggit niya. Ayan na po si Engineer Henry Alcantara. Ano po yung binanggit ninyo ritong 25%? Kanino niyo po binigay, sa kanya o sa tao niya? Sino po ba? Sa tao po niya. Pangalan ng tao niya. Si June Mendoza po ang binigyan ko po. June Mendoza. Opo. Personal na tao niya o tauhan niya sa opisina? Accounting po ng DPWH. Andito si June Mendoza, Mr. Chair? Meron, Engineer JP Alcantara, Mendoza. nandyan. Yeah. Engineer Alcantara, what would you say? I-respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Yung mga accusations niya po, i-respectfully deny po, Your Honor. Mr. Chairman, may I suggest to invite yung driver kanina? You see June ba yun? June? June. No? June ba yung driver driver po ni RD po, yung June. Opo. Virgilio. Invite natin para it seems to me that yun yung link ni Virgilio saka kay Mr. Diskaya doon sa pagdi-deliver ng pera. So maybe invite that person so that we can drill down to the very details, to the very last detail yung transaction. Kasi yun yung link, Mr. Chairman. Yes, we will do that. Director General, please take note of those suggestions. Mr. Chair, by way of info lang. Sandali lang, ma'am. Ano nyo kanina? Hindi ko po masyadong narinig. I respectfully deny po. Ano? I received sinasabi niya pong 25%. Na-receive po ninyo yung 25%? Ano po, I respectfully deny. Ayaw, deny. Okay. Senator Amy. Wala, yung paalam lang po ni Secretary Pangandaman, hindi na natuloy yung House hearing ng DILG at yung iba pang nakaschedule. Nag-emergency meeting po. Tama ba yung chismis? So, pwede ka nang... Pwede kang mag-stay na. Hindi, sabi niya hanggang alauna naman. Mr. Chair. Senator Sherman, ikaw na. Yes, Mr. Chair. May I ask, dito po sa mga present natin ng mga contractor, itong 15 contractor na ito, have you experienced or do you have similar experience dito po sa na-experience ng mag-asawang Diskaya yung pagbibigay po ng komisyon sa mga DPWH at mga politiko? Meron po ba? May we confirm from the contractors, Mr. Chair, present today, if they had similar experience like that of the Diskayas? Simula po doon sa top 1, sa SunWest Incorporated, may we know, where are you, SunWest? Meron po ba ang kayong binibigyan na 25%, SunWest? None, Your Honor. None. Legacy Construction Corporation, meron o wala? None, Your Honor. EGB Construction Corporation. QM Builders. Okay, huwag niyo kalimutan because under oath pa kayo. Nako, anyway, Alpha and Omega, sinabi Timothy, Top Notch Catalyst. Royal Crown Monarch Construction. Absent? Oh, okay. Equiparco Construction. Where's Equiparco?
can you Equiparco? Nandito ba yung Equiparco kanina? Well, let's go down muna dito. Center Waste Construction. Wala po, Your Honor. MG Samidan Construction. MG Samidan. LRTK Builders. Hightone Construction. Wala po, Your Honor. Road Edge Trading. 8J's Construction Services. So Mr. Chair, lumalabas, lahat ito ay nagsisinungaling siguro dahil wala ro nagbibigay ng komisyon sa mga DPWH. So tanging itong kumpanya lang na itong mag-asawa ang nagbibigay. I don't think so. Yung Wawaw Construction pala. Wawaw. Wala rin. Your Honor, sa palitang ginamit po yung lisensya namin. What's that again? Sa pilitan pong ginamit yung lisensya namin, Your Honor. And then tinatanong sa iyo kung kayo ba yung nagbibigay din. Kaya nga, kayo ba yung nagbibigay? Sagot. Kayo po ba yung nagbibigay din? Silence means yes. Hindi po, Your Honor. Pero kanina, sinabi mong sa pilitan na ginagamit ang inyong lisensya. Sino ang gumagamit ng inyong lisensya? Si Sally Santos po, Your Honor. Sino? Sally Santos po, Your Honor. Sino si Sally Santos? May-ari po ng Sims Construction, Your Honor. May-ari ng Sims. Yes po, Your Honor. Siya lang ba ang... bakit mo nasabing sa pilitan? Pumapayag ka ba? I mean, hindi ka binibigyan? Hindi ka walang... di ba mayroong tinatawag na license for hire na 5%? Sa takot po, Your Honor, na maapektuhan ang negosyo namin, Your Honor. Bakit ka matatakot? Siya ba ang nag-apply ng lisensya mo? Hindi si EGB? Hindi po, Your Honor. Lisensya ko po yun, Your Honor. So, pinapagamit mo lisensya mo? So, hindi ikaw ang nagko-construct, kundi pinapahiram mo yung iyong lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa pilitan po nilang ginamit, Your Honor. Paano sa pilitan? Can you explain? I cannot understand. Sa pilitan, tinutukan ka ba ng baril, ng kutsilyo? Ang pagkakaalam ko po kasi, Your Honor, ang nasa likod po nito ay yung mga nasa loob po. Kaya natakot po kami na... Sa loob ng ano? Ng DPWH po, Your Honor. So, mga opisyal ng DPWH? Opo, Your Honor. Dito po sa Bulacan, tama po ba? Tama po, Your Honor. At ilan po sa kanila nandito ngayon, tama po ba? Opo, Your Honor. Okay, pwede mo ba sabihin na ito si Engineer Henry Alcantara, na district engineer dati? Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Ang nasabi po sa akin ni Sally po ay yung Chief. Sino Chief? Chief Bryce daw po. Chief Bryce. Ayun, si Bryce. Bryce, are you here? Okay, ikaw, ayun na pala, nagkakalimunawan na tayo. Bryce, totoo ba na ginagamit itong lisensya ni Wawaw para sa mga ghost project? Sa pilitan? Remember, you're under oath. Your Honor, lahat po ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. So, inuutusan ka lang ni Henry Alcantara, pati ba lahat ng ito, yung pagkukuha ng mga lisensya, etc. Tama po ba? Hindi ko po kausap, wala pong Hindi, yung anong sinasabi sa iyo ni District Engineer Alcantara? Paano? Anong utos? Actually, lahat po ng iutos niya ginagawa ko po. Give us an example, anong utos? Utos mangolekta, utos na maningil ng proyekto, anong utos na gumawa ng ghost project? Yung pagkuha po ng pera kay Sally, kay SYMS po. Kay Sims. Ilang beses ka na nakakuha ng pera kay Sims? Actually, hindi naman po personal na ako kumuha. Dinala lang po dun sa office ko. Dun din po pinakuha ni Boss Henry. Magkano yung binigay sa'yo at ilang beses nagbigay si Sims?
hindi ko po matandaan kung ilan po ang yung eksaktong kung ilang beses po, Your Honor. Ballpark, magkano na nakukuha ninyo kay Sims bilang lagay? Yung lagay, hindi ko po... Hindi, magkano na nakukuha ninyong, let me rephrase that, magkano na ang naabot sa inyo ng Sims para kay Alcantara? Your Honor, ano po, sa totoo, hindi ko po alam kasi kapag po dinadala nila yan, nakabox, nakasarado po. Alam, magkano naman ang hindi ka binibigyan ni Alcantara, hindi ka inabutan mo lang kahit barya? Wala po, Your Honor. Basta nakabox po, dinala po doon. Gaano kalaki yung bag? Box po. gaano kalaki? Ang nakikita ko po, mga box po ng mga noodles. Gaano nga kalaki yung box? Mga ganyan po kalaki. Abay, malaki-laki ano? Malaki Opo. mga 20 million. Anyway, Ade Bryce, okay? Hindi ka man lang hinahatian ikaw, hindi ka ba dumidiretso sa mga kontraktor? Hindi po. Saan mo nakukuha yung mga pangsugal ninyo ni Alcantara? Binibigyan ka lang ba ni Alcantara magkakasino? Dahil kadlong last time, ikaw naman nilaglag niya. Nagkakasino raw kayong pala pareho. Your Honor, totoo po yun. Nakakapunta lang po ako ng kasino pag inaaya niya po ako. Sinasama po. Okay, Doon lang po. Magkano pinapatalo ninyo? Your Honor, ang nangyayari po kasi, pag nagpupunta po kami ng kasino, siya lang po ang may dala ng pera. Wala po kaming dalang pera. Pera niya po ang ginagamit, binibigay niya sa amin para po maglaro. Ngayon po, pagka po naglaro at nanalo, sa kanya po binibigyan niya po kami ng balato. Pag po natalo, sa kanya po, pera niya po. Magkano ang dala-dala ninyo? Kung alam mo, magkano yung dala-dala ninyong pera? Ilang bag? Your Honor, alam ko lang po may isang bag pero hindi ko po alam kung magkano po ang laman. Magkano ang tayaan ninyo? Magkano ang pag nakikita mo siya? I'm sure katabi mo, magkano ang taya niya? Hindi ko po matandaan. Totoo po yung sinabi niya na hindi po kami magkasama sa mesa pagka po naglalaro. Alright. Well, isa pa akong katanungan, Mr. Chair. Ibig mo sabihin, wala ka nakukuha sa mga kontraktor? Wala po, Your Honor. Saan nakuha? Paano ka nakabili ng Urus? Na Lamborghini na Urus? Your Honor, sa totoo po yan po ginawang panghanap buhay po. I mean, yung misis ko po, tsaka ako may konting naging pera, nag-share po para makabili doon yung para po doon sa buy and sell. Ang nangapital po talaga dyan is yung kapatid ko. Kaya lang po nakapangalan sa asawa ko dahil meron po kaming share ng pera doon. I have no further questions, Your Honor. Baka may mga Mr. Chairman. katanungan yung kasama natin. Mr. Chairman, just to continue with Mr. Bryce. Sandali lang. Sa mga pinagtatanong po kanina ng mga contractors, kung kagaya po ng mga diskaya, kayo po ay nagbibigay din ng porsyento, sumagot po kayong lahat na hindi. Parang lumilitaw po ay yung mga diskaya lang ang nagbibigay ng porsyento at kayo pong lahat ay hindi. Sa palagay po ba? Mr. Chair, may I be permitted to present a very short presentation so that you will have a context of what truly happened in the province as a microcosm problem in the Philippines. Pwede po ba akong payagan? Minuto lang po, Mr. Chair.